Siya ay nagkunwaring natutulog sa leather couch, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas, sinusukat ang katapatan sa loob ng bahay na itinayo sa tahimik na takot. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga dingding na salamin, habang ang mga nakatagong pagkalugi ay nagpapahina sa kanyang imperyo ng mas mabilis kaysa sa sinumang nangahas na aminin. Bago tayo sumisid, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood mula. Simulan na natin! Sa kabilang panig ng silid, ang katulong ay tahimik na nagtrabaho, hindi alam na siya ay bahagi ng isang pagsubok na dinisenyo upang ilantad ang katotohanan sa likod ng pinakintab na yaman. Naniniwala siya na ang pera ay nagpapakita ng karakter. Ngunit ngayong gabi, nais niyang patunay na ang integridad ay maaaring umiral ng walang kapangyarihan o pagkilala. Ang kanyang kumpanya ay dahan-dahang gumuho, ang mga kasosyo ay nagtataksil sa mga kontrata, ang mga account ay dahan-dahang nagdurugo sa likod ng maingat na inihanda na tagumpay. Napansin ng katulong ang mga dokumento na nakakalat malapit sa laptop, ang mga numero na kumikinang ng matalim laban sa dilim na parang isang tahimik na babala. Nag-atubili siya, alam na ang mga hangganan ay mahalaga, ngunit ang responsibilidad ay bumubulong ng mas malakas kaysa sa takot na mawala ang kanyang tanging trabaho. Ang bilyonaryo ay nanonood sa pamamagitan ng kalahating nakapikit na mga mata, inaasahan ang kawalang interes, inaasahan ang katahimikan, inaasahan ang instingto ng pag-survive lamang. Ngunit may hindi inaasahang nangyari, isang bagay na walang financial report o executive meeting ang naghanda sa kanya na masaksihan. Pinag-aralan niya ang mga figura, kinikilala ang mga pattern mula sa nakaraang karanasan na walang nag-iisip na siya ay mayroon ng tahimik sa loob. Sa tahimik na silid na iyon, isang desisyon ang nabuo na malapit ng hamunin ang kapangyarihan, pagmamataas, at ang kahulugan ng tiwala mismo. Lumapit siya sa laptop, huminga ng matatag, sinusuri ang mga numero na nagsasabi ng kwento ng tahimik na pagbagsak at nakatagong pagtataksil. Ang screen ay nagpapakita ng mga transaksyon na paulit-ulit sa kakaibang agwat, mga pattern na masyadong tumpak upang maging coincidence o simpleng pagkakamali. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa itaas ng keyboard, ang salungatan ay lumalaki sa pagitan ng tungkulin sa mga patakaran at tungkulin sa malinaw na malirito. Sa likod ng nakapikit na mga mata, nanonood siya sa kanyang refleksyon sa salamin, inaasahan ang pag-urong, inaasahan na ang takot ay tatalo sa tahimik na tapang muli. Sa halip, binuksan niya ang isang file backup, maingat na naghahanap ng mga record, na parang pinoprotektahan ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling posisyon. Lumitaw ang mga buwan ng peke na projection, mga pagkalugi na nakatago, mga lagda na binago ng may katumpakan na tanging mga insider ang makakagawa. Ang kanyang mukha ay tumigas, hindi sa galit, kundi sa responsibilidad na hinubog ng mga alaala ng isang pamilya na nawasak ng kasakiman. Minsan ay bumulong siya sa sarili na ang katahimikan ay maaaring magwasak ng mas mabilis kaysa sa katotohanan, kahit na ang katotohanan ay nagbabanta sa pag-survive at kaligtasan. Ang bilyonaryo ay nakaramdam ng pag-igting na tumaas, na napagtanto na ang pagsubok na ito ay nagising ang mga konsekwensya na hindi na niya ganap na makokontrol. Ngayong gabi, nagsimula siyang magdokumento ng ebidensya. Ang kamay ay matatag, alam na ang pagkatuklas ay maaaring wakasan ang kanyang kabuhayan sa isang solong walang patawad na sandali. Sa labas, ang malayong kulog ay sumasalamin ng mahina, na parang ang lungsod mismo ay naghihintay ng isang paghahayag na sapat na malakas upang yugyugin ang mga kapalaran. Sa marupok na katahimikan na iyon, ang katapatan ay nagbago sa aksyon, at ang kapalaran ng isang imperyo ay nagbago ng walang sinumang nagsasalita ng malakas. Maingat niyang kinopya ang mga log ng transaksyon, pinangalanan ang mga file ng may petsa, na bumubuo ng isang bakas na walang executive ang makakapag-erase o makakaila sa bandang huli. Ang kanyang pulso ay bumilis habang sinusundan niya ang mga transfer na humahantong sa mga shell vendor na lihim na naugnay sa isang pinagkakatiwalaang senior partner sa loob. Ang paghahayag ay may bigat na naglalantad ng pagtataksil, hindi mula sa mga karibal, kundi mula sa isang taong nakaupo ng pinakamalapit sa kapangyarihan araw-araw. Sa couch, ang kanyang paghinga ay nanatiling mabagal. Ngunit ang duda ay tumusok sa pagmamataas na pinipilit siyang tanungin ang kanyang sariling paghusga ng malalim. Sinuri niya ang mga compliance folder susunod, natuklasan ang mga babala na sadyang hindi pinansin. Mga lagda na inaprubahan kahit na may malinaw na flag ng panganib. Mga alaala ng kanyang ama na nawala ang lahat sa corporate deceit,
ay nagpatigas sa kanyang determinasyon na pigilan ang isa pang tahimik na pagwasak. Dito, inilagay niya ang isang note sa tabi ng laptop, simple at direkta, na nagsasabi, ang katotohanan ay karapat-dapat na proteksyon, kahit na ang mga boses ay nananatiling hindi naririnig. Ang kanyang pagpili ay lumampas sa linya, ngunit ang konsensya ay nangangailangan ng aksyon na mas malakas kaysa sa takot sa kahihiyan o biglaang pagpapaalis. Ngayong gabi, nakaramdam siya na ang sandali ay nagiging hindi na mababawi, na napagtanto na ang tiwala ay hindi maaaring subukin nang walang panganib sa katotohanan na nagbabago ng lahat. Inilagay niya ang mga kopya sa isang drive, na balak na mag-report ng hindi kilala bago ang pagluluksa ay naglantad ng mas malalim na bitak sa loob ng pamumuno. Ang gabi ay lumalim sa paligid nila, na nagdadala ng pag-igting na sapat na makapal upang muling hubugin ang mga hinaharap na itinayo sa ilusyon at kontrol lamang. Ang nagsimula bilang obserbasyon ay naging interbensyon, at ang hindi nakikitang konsekwensya ay naghanda upang harapin ang isang taong nagtitiwala sa yaman ng bulag. Isinara niya ang laptop ng kalahati, iniiwan ang ebidensya na nakikita, na tinitiyak na ang pagkatuklas ay makakaramdam na hindi maiiwasan kaysa sa pinilit ng akusasyon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi mula sa takot lamang, kundi mula sa pag-alam na ang katotohanan ay maaaring wasakin ang mga buhay bago ito muling buin ng mas malakas. Sa couch, ang kanyang tibok ng puso ay nagbago ng ritmo, nakaramdam ng integridad, kung saan niya hinulaan na tanging tahimik na pagsunod ang lilitaw ngayong gabi. Maingat niyang nilinis ang mesa, ibinalik ang kaayusan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala ng bigat na walang routine at tungkulin ang makakapagtago pa. Isang mahinang notification ang kumikislap sa screen, isa pang transfer na naka-schedule na nagkukumpirma sa leak na nagpapahina ng halaga mula sa kumpanya ng matatag. Sumulat siya ng isang huling linya sa note na nagsasabi, ang katapatan ay nagpoprotekta sa mga tao, hindi sa mga lihim na nagwawasak sa kanila mula sa loob. Dahan-dahan, ang pagmamataas ng bilyonaryo ay nagpupumilit ng tahimik, na napagtanto na ang yaman ay nagbulag sa kanya sa mga boses, na nakatayo ng pinakamalapit sa matapat na katotohanan araw-araw. Tinanong niya ang bawat partnership, bawat handshake, bawat ngiti na minsang sumisimbolo ng tagumpay, ngayon ay nadungisa ng tahimik na panlilinlang. Lumayo siya mula sa desk, na pumipili ng accountability kaysa sa kaligtasan, na tinatanggap ang anumang konsekwensya na naghihintay sa kanyang desisyon sa unahan. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ay nagbago ng tahimik, hindi sa pamamagitan ng otoridad, kundi sa pamamagitan ng tapang na pinili ng walang audience o gantimpala na inaalo. Ang silid ay naghawak ng mabigat na katahimikan, na parang ang katotohanan mismo ay pumasok, na nangangailangan ng pagkilala mula sa isang taong hindi handa na harapin ito. Sa labas, ang unang liwanag ng umaga ay dahan-dahang lumalapit, na nagdadala ng isang pagtutuos na maglalantad ng higit pa sa financial na pagkalugi sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang unang liwanag ng umaga ay humipo sa mga dingding na salamin na naglalantad ng isang taong gising sa katahimikan na humaharap sa katotohanan na hindi na niya maiiwasan. Ngayon siya ay dahan-dahang tumayo mula sa couch, binabasa ang note ng 2 beses, nakaramdam ng bigat ng bawat hindi napansing babala na pumipilit ng matalim sa loob. Sa kabilang panig ng silid, naghanda siyang umalis ng tahimik, hindi alam na ang pagsubok ay nagbago na sa isang pagtutuos para sa kanya. Tinawag niya ang kanyang pangalan ng kalmado, ang boses ay matatag ngunit hindi pamilyar, hindi na protektado ng otoridad o malayong superioridad pa. Siya ay nag-freeze sa kalagitnaan ng hakbang, inaasahan ang pagpapaalis, ngunit sa halip ay humarap sa isang tanong na nagtatanong kung bakit niya pinili ang panganib kaysa sa personal na kaligtasan. Ang kanyang sagot ay dumating ng simple at matatag, na nagsasabi, ang mga kumpanya ay itinayo ng tiwala at gumuho kapag ang katahimikan ay nagiging proteksyon para sa mga kasinungalingan. Siya ay nakikinig ng walang pagkaabala, na kinikilala ang katapatan na walang kontrata ang makakabili at walang estratehiya ang makakagawa ng nakakumbinsi. Inabot niya ang drive pasulong, na nag-aalok ng ebidensya, hindi bilang akusasyon, kundi bilang responsibilidad na ibinahagi ng sinumang nakakakita ng katotohanan. Sa kanyang mga mata ay nakita niya ang refleksyon ng pamumuno na kanyang nakalimutan. Pamumuno na nakabatay sa accountability kaysa sa dominasyon lamang. Napagtanto niya na ang pinakamalaking kahinaan ng imperyo ay ang distansya mula sa matapat na boses, na nagtrabaho ng tahimik sa likod ng mga dingding ng boardroom araw-araw.
Ang umaga na iyon ay nagmarka ng pagbabago, hindi sa yaman lamang, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang tunay na nagpapanatili ng kapangyarihan sa mahihirap na panahon. Ngunit ang mas malalim na pagtataksil ay nanatiling nakatago pa, na naghihintay na hamunin kung ang pagtubos ay makakaligtas sa harapan sa unahan. Tinawag niya ang senior partner ng tahimik na itinatago ang urgency sa ilalim ng kalmadong otoridad na pinino sa mga taon ng utos at kontrol. Dumating ang tao ng may kumpiyansa, hindi alam na ang mga numero na minsang nakatago ay ngayon ay nakatayo ng lantad sa pagitan ng katotohanan at konsekwensya na naghihintay sa kanya. Inilagay ang mga dokumento ng mahina sa mesa, ang ebidensya ay inayos ng may katumpakan na walang puwang para sa pagtanggi o pagkaantala. Ang partner ay ngumiti sa una, pagkatapos ay natigilan, na kinikilala ang mga pattern na tanging ang maisala ang makikilala sa loob ng ilang segundo ng pagtingin. Ang katahimikan ay lumawak ng mabigat, na nagdadala ng bigat ng mga desisyon na nagpahina ng mga kabuhayan habang itinatago ang kasakiman bilang estratehiya para sa paglago. Siya ay nakatayo malapit sa doorway, hindi nakikitang saksi sa isang harapan na muling hinuhubog ang kapangyarihan ng walang mataas na boses o dramatikong galaw. Ang bilyonaryo ay nagsalita ng dahan-dahan na nagtatanong hindi para sa paliwanag, kundi para sa katapatan na paulit-ulit na tinanggihan sa mga buwan ng panlilinlang. Mabilis na lumitaw ang mga dahilan, ngunit bawat isa ay gumuho laban sa mga katotohanan na naitala ng maingat ng isang taong hindi sinasadyang mapansin. Dito niya napagtanto na ang accountability ay nangangailangan ng tapang nakatumbas ng ambisyon. Kung hindi, ang tagumpay ay nagiging isang eleganteng disgis para sa kabiguan. Ang kumpiyansa ng partner ay ganap na natunaw. Naunawaan na ang katapatan na minsang nasira ay bihirang bumalik kahit na ang kapatawaran ay inaalok sa bandang huli. Sa mapagpasyang sandali na iyon, ang otoridad ay nagbago ng direksyon na ginagabayan ng katotohanan na inihayag sa pamamagitan ng hindi inaasahang integridad at tahimik na determinasyon. Ang hinaharap ng kumpanya ay nanginginig sa pagitan ng pagbagsak at pagbabago na nakasalalay sa konsekwensya na ngayon ay imposible na iwasan o ipagpaliban. Ang pagpapaalis ay nilagdaan ng walang galit, tanging determinasyon na wakasan ang impluwensya na minsang nakatayo ng walang tanong sa bawat desisyon na ginawa. Ang balita ay kumalat ng tahimik sa mga koridor, hindi bilang eskandalo, kundi bilang pagbabago patungo sa accountability na matagal nang wala sa kultura ng pamumuno. Bumalik siya sa kanyang mga tungkulin nang hindi nagbago sa routine. Ngunit ang kanyang aksyon ay nagredirect ng isang hinaharap na walang executive ang nakita ng mas maaga. Sinuri niya ang mga operasyon ng personal, nakikipagkita sa mga empleyado ng direkta, nakikinig sa mga boses na dati ay malayo sa likod ng mga titulo at protokol. Ang tiwala ay nagsimulang muling buin ng dahan-dahan, hindi sa pamamagitan ng mga anunsyo, kundi sa pamamagitan ng pare-parehong pagpili na nagpapakita ng responsibilidad kaysa sa reputasyon lamang. Ang mga financial na pagkalugi ay nagtatag ng dahan-dahan, ang ebidensya ay ginagabayan ang mga reforma na nagpoprotekta sa mga manggagawa at nagbalik ng kumpiyansa sa loob ng marupok na merkado. Inamin niya ng publiko na ang integridad mula sa anumang role ay maaaring mapangalagaan ang mga institusyon kapag ang kapangyarihan ay nakalimutan ang layunin nito ng buo. Siya ay umiwas sa atensyon na naniniwala na ang tungkulin ay nangangailangan ng walang spotlight. Ngunit ang paggalang ay sumunod ng tahimik saan man ang kanyang presensya ay lumitaw araw-araw. Ang mansion ay naramdaman ng iba ngayon, hindi na isang fortress ng yaman, kundi isang lugar kung saan ang katotohanan ay maaaring umiral ng walang pahintulot na ibinigay. Naunawaan niya na ang pamumuno ay nagsisimula sa pakikinig, lalo na sa mga boses na bihirang maabot ang mga silid kung saan ang mga desisyon ay nilalagdaan. Ang nagsimula bilang pagsubok ng katapatan ay naging isang aral sa pagpapakumbaba na naguhubog ng direksyon ng isang imperyo na muling isinilang sa pamamagitan ng konsensya. Ngunit ang pagtubos ay nangangailangan ng pagpapatuloy at ang huling patunay ay lilitaw kapag ang pasasalamat ay nakikipagkita sa responsibilidad higit pa sa mga salitang sinabi. Inanunsyo niya ang mga reforma sa buong kumpanya na binibigyang kredito ang isang hindi pinangalanang empleyado na ang integridad ay nagpigil sa hindi mababawing financial na pagbagsak. Nakikinig siya ng tahimik mula sa likod, hindi naghahanap ng pagkilala, tanging ginhawa na ang katotohanan ay sa wakas ay muling hinubog ang mga desisyon ng makabuluhan. Lumapit siya sa kanya sa bandang huli ng may paggalang na nag-aalok ng pag-unlad.
Ngunit pinili niya ang dignity sa trabaho kaysa sa posisyon o titulo. Ang pasasalamat ay pumalit sa hinala sa loob niya. Naunawaan na ang tiwala ay lumalaki kapag ang kapangyarihan ay kinikilala ang mga nagpoprotekta rito ng taos puso. Ang kumpanya ay nagbalik ng katatagan hakbang-hakbang. Ginagabayan ng transparency na minsang mukhang risky, ngunit napatunayang mahalaga para sa pag-survive. Hindi na niya sinubok ang katapatan sa pamamagitan ng duda, kundi pinalaki ito sa pamamagitan ng patas, accountability, at presensya sa bawat desisyon. Bumalik siya sa bahay ng gabing iyon na nagdadala ng kapayapaan, na alam na ang tapang ay maaaring makaimpluwensya sa mga hinaharap ng walang palakpakan o pampublikong papuri. Ang kanilang mga landas ay magkaiba. Ngunit ang isang tahimik na ugnayan ay nanatili, na itinayo hindi sa status, kundi sa ibinahaging responsibilidad para sa katotohanan na inihayag. Ang mga ilaw ng mansion ay hindi na nagmamaskara ng takot, kundi sumasalamin sa isang pinuno na nabago ng pagpapakumbaba, na natuklasan sa hindi inaasahang katahimikan. Ang nagsimula bilang hinala ay natapos bilang pagtubos. Na nagpapatunay na ang karakter ay lumilitaw ng pinakamalakas kapag walang naniniwala na ito ay nakikita. Sa bawat ledger pagkatapos nito, ang katapatan ay naging patakaran at ang tiwala ay nagbago mula sa panganib patungo sa pinakamalaking lakas ng kumpanya. Ang kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang misteryo ay nabubuhay pa. Like, subscribe, at bumalik para sa susunod na hindi malilimutang paglalakbay.